Hi guys, may nag-post. Ang sabi niya sa post niya, may nakita daw siyang isang Shopee seller na gusto niyang maging supplier sa mga products niya at balak niyang umorder ng maramihan o bultuhan. Legit naman daw yung store, kaya lang ang gusto nitong buyer na to is kunin ang personal contact number o phone number niya at ang kanyang Facebook, kumontak sa messenger nito. Ibigay kaya daw ng seller nito ang kanyang mga personal info. Personally, kung bago ka pa lang na seller or bago ka pa lang na customer ko, as a seller, hindi ko ibibigay sa'yo ang aking mga personal info. Kasi iba ang walk-in, iba ang sa platform sa online. Iba yon, magkaiba yon. Kasi ang account pwedeng dayain yan. So, ako personally, hindi kita bibigyan ng contact number ko. Hindi ko rin ibibigay sa'yo ang Facebook account ko. Dalawang bagay lang yan na iniisip ko. It's either na legit ka o hindi. Kasi dapat advanced thinking tayo. Dapat yung mga personal info na yan sa atin lang yan. Kasi pwedeng maloko ka dito o pwedeng legit siya. Kasi kahit nasabihin mo na bultuhan ang i-order sa'yo, o maramihan kang umorder, still, in both sides, we are both strangers. Stranger sa atin si seller, at stranger din sa atin si buyer. Nagjo-joy-joy na umu-order. Yung mga nagpa-prank lang, nagbobogus na order, tapos wala naman, hindi totoo yung pangalan, hindi totoo yung address na ibibigay, may address na ibibigay pero wala naman doon yung pangalan at taong hinahanap. Hindi ka dapat basta-basta nagtitiwala. Hindi porket bultuhan ang bibili ng customer mo o ng buyer mo, sigit ka lang na ibigay yung mga personal information mo. No. Kaya nga tinanggal ni Shopee sa waybill yung contact number. Kasi dati-dati, kapag nagpiprint tayo ng waybill, nasa waybill ang phone number ni buyer at ang phone number ni seller. So, kaya tinanggal yon para both ways safe. Way yon para mabogos si buyer at mabogos din si seller. So, ang nakakaalam lang ng phone number is yung rider. Yung rider lang. Facebook account is outside na yan sa Shopee. So, any transaction outside Shopee is not permissible by Shopee. Hindi nila pinapayagan ang transaction outside Shopee. Kasi kung ano't man ang mangyari, for example, mabogus ka, tapos lokohin ka ng seller o lokohin ka ng buyer, hindi ka maprotektahan yung mga information natin, yung mga personal information natin, like yung totoo nating pangalan, totoo nating address, contact number natin, Facebook. Kaya yan hindi pinapapost ni Shopee, Shopee app, kasi nga iniiwas tayo sa mga bogus o na buyer and seller. So, wag tayong mamimigay ng any information. Transaction lang inside Shopee, kahit sabihin pa ng buyer na bultuhan o maramihan ang kanyang order.